ang inyong katapat, Mayor Fred Lim at ang inyong garansyo, Miguel Hill. Si Miguel Hill dito sa Katapat at Karancho sa Radyo. Buenos días a todos, mis amigos. Es su Karancho Miguel Hill. Ngayon po ay araw ng Martes, September 8, 2015. Magandang umaga sa lahat ng ating mga listeners and magandang umaga rin sa iyo, Mayor. Magandang umaga sa iyo, Migs. At magandang umaga po. Good morning sa ating mga kababayan na nakikinig sa amin dalawa ni Karancho Mig. Ito po inyong katapat, Fred Lim. Tumawag po kayo at pag-usapan natin kung ano ang mga nangyayari sa ating bansa. Alam niyo, Mayor, pagkakaalam ko kahit na pansamantala, ito'y temporary, pansamantala lang na tayo'y napapakinggan lang sa pamamagitan ng internet, nandiyan pa rin naman yung ating mga listeners at nakikinig sa pamamagitan ng kanilang mga gadgets, yung mga, alam nyo, yung mga cellphone ngayon, maging yung mga tablet, mga laptop, o yung mga personal computers nagagamit na para tayo kanilang mapakinggan at masubaybayan nila. Patuloy nilang masubaybayan ang Katapat at Karancho. Subalit mga Karancho, pansamantala lang po yan. Sinasabi nga natin, temporary lang dahil sa mga susunod na araw. Hindi buwan ang inyong iintayin, kundi ilang araw na lang. Ilang araw na lang, mapapakinggan nyo na ang ating programa. Ang inyong programa rin dahil kami nandito para sa inyo sa pamamagitan ng mas malaki at mas malakas na himpilan kung saan hanggang dun sa mga probinsya, Mayor, tayo mapapakinggan nila. Mabuti naman para maintindihan nila at malaman kung ano nangyayari at kung ano yung mga issue na dapat pag-usapan, kung ano yung mga reklamo ng mga tao. Lalo na siguro, pag nangyari yan, anyayahan na natin yung ibang may mga reklamo. Ayan. O sumbong sa mga ibang departamento, sa ibang nanunungkulan, para tawagan natin ang pansin na itigil nila yung kanilang pagmamalabis o pang-aabuso sa mga mamamayan. Bukas na bukas pa rin naman po ang aming linya kahit na tayo nasa internet lamang sa ngayon, temporarily. Pero pareho pa rin po ang aming text line, that's 0977-342-1644. Inuulit ko po, 0977-342-1644. At meron din po tayong hotline, niya naman ang 412-0288, 412-0288 para sa lahat ng inyong mga concerns. Kung meron kayong mga sumbong, kagaya nga ng sinabi ni Mayor, mga bagay-bagay sa inyong pamayanan, sa inyong barangay, na mga hindi magaganda, mga pang-aabuso sa ating mga kapwa. O di kaya kung gusto nyo lang magpag-greet ng happy birthday or happy anniv, bukas na bukas po ang aming mga linya para sa lahat ng inyong mga concerns. Mayor, nakalimutan natin yung kasama natin dito sa studio. Good morning, Gardo. Yan po si Gardo, ang Gardog ng bayan, sanggandikit ng kabutihan, kaaway na mortal na mga kawatan. Ayan, si Gardo ang ating pinawawalan sa tuwing nandyan o sa tuwing merong mga opisyales na korap o kahit na sino mga abusado sa ating lipunan. Pag nakikita ni Gardo yung mga ganyang mga tao, yung tipong mga nananakit, nang babastos, nang mamalabi sa kanilang kapwa, ito ang kanilang mararanasan. Ayan, yan po si Gardo, ang guard dog ng bayan. Anyway, Mayor, sabi nila huwag daw umasa ang mga motorista ng milagro sa problema sa trapiko sa EDSA. Wala daw miracle. Bagamat merong mga batay dun sa parang pilot testing nila na sinagawa kahapon, yung pagtatalaga daw sa mga pulis sa halip na mga traffic enforcer or traffic aid
naging mabisa daw para maibsan ng kaunti yung traffic sa EDSA at sa mga ibang mga choke points, tinatawag nilang choke points, yung mga kung saan nag-iipon-ipon ng mga sasakyan dahil batay sa kalkulasyon ng Highway Patrol Group, parang bumilis daw ang daloy ng traffic by about 10 to 15 minutes. Ewan ko kung ano ang naging batayan nila para sabihin 10 to 15 minutes. Pero anumang bagay na nakapagpapabilis sa daloy ng traffic is very much welcome. Bagamat yung head, yung general na pinaka-commander ng HPG, sinabi niya, lagpak pa rin yung kanyang score na binigay sa kanyang mga tauhan dahil kulang pa raw yung kanilang nagawa dun sa pilot testing kahapon. Siguro ang gusto niyang iparating sa kanyang mga tauhan, you can do better today, ngayong araw na ito. Ay, maganda naman kung gano'n talaga ang palaisipan ng namumuno. No? Pero batiin naman na rin natin sila dahil talaga namang bumilis ang takbo ng mga sasakyan at nawala na yung mga illegal parking na talagang yun ang pinag-uumpisahan ng traffic congestion. Ano? Dahil kung walang nakapark doon sa mga karsada, mas malawak ang dadaanan ng mga sasakyan. Ayan. At mas mabilis ang takbo. At yung mga nakasakay, hindi na mahuhuli sa kanilang pag-report sa eskwelahan o sa trabaho, o kung saan man ang kanilang appointment. Maganda yan. Congratulations. Congratulations. Sabi ni General Marquez, PNP Chief Director General Ricardo Marquez, sa mga motorista, do not expect a miracle. Ibig sabihin, siguro huhusay ng kaunti yung daloy ng trapiko, pero wag daw naman asahan na sa loob ng isa o dalawang araw, magagamot yung problema ng trapiko. Sabi niya, layon lang ng PNP na mapabilis ang trapiko, partikular sa tinalagang 6 na choke points sa EDSA. Una nang umapila ang HPG na bigyan pa sila ng 1 linggo. Sabi ng HPG, ng 1 linggo para lubusan pag-aralan ng sistema ng traffic sa EDSA. Siguro kaya nga sinasabi naman ng HPG kung bakit sila humihingi ng karagdagang panahon para ma-master nila yung problema talaga sa traffic. Dahil bagamat, sabi nga nila, yung traffic sa EDSA guminhawa ng kaunti, maging sa C5. Kasi meron din akong kapatid na mayor na sa umaga at saka gabi diyan dumadaan patungo sa kanyang opisina. Guminhawa daw talaga. Kaya ano na yan, testimonyang totoo. Kaya lang, eksperyensya ko naman, merong mga ibang lugar, kagaya dito sa Aurora Boulevard, medyo nagkaroon ng pagsusumikip ang traffic. Siguro as a result nung kanilang mga pag-focus dun sa mga main highways, kagaya ng EDSA or C5. Pero sabi naman ng HPG, give them 1 week para pag-aralan, siguro para mapadaloy ng mahusay ang traffic sa lahat ng major highways, major roads dito sa Kalakang, Maynila. Kaya dapat binabati natin si General Marquez tsaka yung namumuno sa Highway Patrol Group dahil nagkaroon nga ng pagkakaiba. Siyempre, pag may pagbabago para sa kabutihan. Tsaka meron pa sinabi ito si General Marquez na dapat palakpakan natin yung uniform visibility na may nakikitang mga uniformadong pulis na nagpapatrolya. Ngayon may nakikita na Diba nagpustahan pa tayo 2 or 3 weeks ago, sabi niya kung meron sa maghapon kong paglilibot kung makakita ako nagfo-foot patrol na pulis. Magti-treat kayo ng lunch. Wala nga akong nakita maghapon. Ngayon naman, siguro, dahil baka narinig tayo, nagtalaga na nga, meron na tayong nakikita. Bagamat dun sa EDSA lang, yung sa mga main dito sa kahabaan ng E-Road, parang wala rin siguro yung mga naka-mobile, pero yung mga talagang naglalakad sa kanto-kanto, dun sa mga major highways lang. Pero at least meron na. Hindi. Doon sa EDSA, Chuck, merong uniform visibility. Nandun yung mga highway patrol group Pero tama yung sinabi mo, dito sa ibang mga karsada, kailangan makita sila para, alam mo,
Pag ang pangkaraniwang tao nakakita ng pulis, nagkakaroon siya ng sigla sa katawan na ligtas siya sa anumang merong mga masamang mangyari dahil may pulis eh. Yeah. Dahil pag nandun yung pulis, tiyak huhulihin niya yung gumagawa ng kalokohan. Kaya hindi pwede yung police invincibility. Dapat police visibility. Police invisibility. Oo. Pati si Archbishop Cruz, Oscar Cruz, Oo. yung arsobispo na Galing yan, si Archbishop Cruz. na lahat binabatikos. Oo. Galito sa huweteng, galito sa lahat eh. Parang itong arsobispo na palaban at parang kaaway ata lahat. Pero sa pagkakataong ito, umapila siya sa publiko, si Archbishop Oscar Cruz, na huwag daw batikusin naman yung Highway Patrol Group. Sa halip, suportahan ng mga ito sa kanilang ginagawang pagpapatino sa daloy ng traffic. Ibig sabihin, huwag naman daw i-prejudge kung hindi pa perpekto yung sistema dahil nga medyo may trial and error phase pa ngayon. Pero so far, it seems to be working. Ayun, tama yun. Tsaka yan si Archbishop Cruz, magaling yan eh. Ha? Yan ang naninindigan laban sa wetting. Yan, Alam mo naman yung wetting na yan talagang mahirap sugpuin yan eh. Pero nung mayor ako sabihin ko sa iyo walang Maynila? wetting sa Maynila. ngayon? Hindi makapasok sa Maynila. Ngayon, Ngayon, nandiyan na. nandyan na. At papay-pay-pay-pay. Hindi nagagalaw. Hindi lang wetting. Lahat na ng klaseng sugal nandiyan eh. Kasi naman yung mga manunugal talagang they flock together. 'Di ba? Meron birds of the same feather. Tsaka may pagkakataon at Go to the casino together. Hindi sila pinapansin o pinahihintulutan. Siyempre, lalago yan. Pero ang problema, ang refleksyon o magiging reaksyon sa mga kabataan Ayan. na tama pala magsugal eh. Paano mangyayari yan? Pag akong lumaki yan, magkaroon ng trabaho, tapos sugarol naman, wala rin maiuwi sa pamilya nila. Naalala ko, Mayor, ewan ko kung nung panahon pa ba ng martial law yun o basta matagal na, nung bata pa ako, na yung mga nagsusugal, pati yung bara-baraha, kahit na dun sa mga squatters area, dun sa mga kanto-kanto, pinapatulan ng pulis yun eh. Hinuhuli. O kahit na yung mga maliliit na tupada. Na ngayon hindi na natin masyadong pinapansin, di ba? Yung mga... May mga tupada na dyan sa kalat na ang tupada eh. Pero alam mo, yung tupada, bawal yun eh. Meron lehitimong sabungan sa laloma. Tsaka alam ko, yan tupada, kung meron ng kapistahan, dinadaos yan. Pwede. Kasiyahan lang ng mga, dahil nagsasaya yung mga tao eh. Paris yung baraha, pag may namamatay, okay lang. Okay yun. Kasi nga, naglalamay. Nagpapalipas ng oras. Tsaka may tong yun eh. Yun tong, napupunta doon sa Pamilya. Abuloy. Doon sa namatayan. Pero pag syndicated na ang sugalan, nakapipirhisyo talaga yan. So ito talagang... Yung ibang mga tao nga hindi na nauwi yung sweldo eh. Dahil kasi pinagbabaka sakali dyan sa suga. Sa casino. Lalo na sa mga casino. Walang nananalo sa casino. Wala naman. Yung mayaman sa casino, yung casino, yung bangka. Owner. Ayun. Hindi mo maitutumba yun eh. Tama ba yun, Mayor? Yung kasabihan na birds of the same feather go to the casino together? Oo, tama yun. Kasi yun ang hilig nila eh. Mga bakarat? Yun ang kursunada nila. Kaya yung mga mahilig sa chicks. Yan. Pero ang problema, yung ehemplo. Yun ang mabigat doon eh, na pwede palang gawin yun at tanggap ng mga tao. Yun. Pero yun ang kauwian yan eh. Kaya paano ngayon yung lagi sinasabi natin, clean and honest governance. Ano yun? Over the bakod na o ano yun? Iitsa na lang sa bintana.
Ayun. Anyway, Mayor, mabalik lang tayo dun sa sitwasyon natin sa pagsusumikip ng traffic na di umano, unti-unting naiibsan. Sana nga, sana nga. Ito may isang grupo nagsabi na wala na umanong silbi ang pagiging MMDA chairman ni Francis Tolentino dahil hindi naman umano nito nagampanan ang kanyang tungkulin para maibsan ng traffic sa EDSA. Itong giit naman ni Public Services Labor Independent Confederation President Ani Heron, kasunod ng pagsisimula ng PNP Highway Patrol Group sa pagmamando ng trapiko sa EDSA. Sabi ni Heron na hindi na dapat manatili si Tolentino sa pwesto gayong may iba naman palang nakakagawa ng trabaho na siya'y nabigo. Ibig sabihin, siguro sinasabi nito mga grupo, ang problema lang pala talaga dito sa traffic o isa sa pinaka main contributor sa traffic ay ang kawalan ng disiplina. Ngayon, bakit ba medyo naibsan ng kaunti itong pagsisumikip ng trafiko? Dahil daw takot sa pulis, yung marami dun sa mga chopper ng bus, tsaka yung mga, ano ba yan, yung mga UV service, yung mga jeepney, maging yung mga taxi, na kung itong mga public transport drivers pala ay sumunod sa batas trapiko, yung titigil lang sila kung saan dapat tumigil, hindi nila ginagawang sakayan yung gitna ng lansangan, ay kahit na papaano maiibsan pala. Kasi yung mga motorista, yung mga private owner, siyempre, diretso-diretso yan. Hindi naman bawat kanto tumitigil yan. Kaya minsan naabala, hindi pala minsan, araw-araw naabala yan doon sa mga sa public transport, natigil ng tigil, naghahakot, nagbababa, minsan sa gitna ng kalye. Alam nyo yan, Mayor, nakikita nyo yan, papunta rito sa opisina araw-araw. Oo, nag-uunahan kasi sa pagkuha ng pasahero eh. Ayun. Alam mo, may mga boundary system yan eh. Siyempre, pag malaki ang kita nila, mas malaki ang take home paid sa boundary. Dahil parang may percentage sila eh. Kaya importante dyan yung disiplina eh. Yun. Kesa pribado, kesa mga super. Basta sumunod. Pampubliko. Lahat sila sumunod sa traffic regulations. Magagampanan mo lang yan kung meron kang paniwala sa sarili mo na dapat sumunod ka sa mga batas. Ikaw hindi ba nabida ko na sa'yo? Doon kasi dito sa atin, madalas yan kaya nagkakaroon ng traffic jam, no? Yung ba nag-uunahan doon sa kanto? Yan. Sa intersection? Yun, lagi. Kaya kung minsan, lahat sila nandun sa intersection kasi unahan eh. Nagiging choke point. Nagkakaroon ng gridlock. Wala namang gustong umatras o magbigay para maklear. Alam mo, doon sa developed cities, meron silang tradition doon eh. Kung sino unang makarating sa kanto, siyang may right of way. Yan. Kaya, Bigayan. Wari, nauna ka. Pumarada ka. Meron dumarating. Paparada yon. Sa atin hindi eh. Pag nakitang pumarada ka, ay tuloy-tuloy siya. Ayan. Tsaka salit-salit, may sistema ng salit-salit eh. Kung may isang nagbigay, pagkatapos yung nagbigay naman ang may right of way. Yung iba naman dito sa atin, pag may isang nagbigay, aabusuhin na yung kabutihan loob ng isang nag-giveaway at lahat na. Ayun nga, tuloy-tuloy na. Tuloy-tuloy na lahat. Dapat yung sumusunod doon sa unang nakarating sa kanto, siya ang titigil. Na lumagpas, siya naman paparada rin. Yeah. Para itong umistop na pinagbigyan yung nauna, siya naman makagawa. Yun sana talaga dapat. Mabilis ang takbo ng trapiko eh. Pero Mayor, bakit ganun? Kasi kung yung mga traffic enforcer o traffic aid kung na tinatawag natin, kung hindi pala hindi nirerespeto, bakit kailangan pa? Kasi yung sa pulis, kaya daw sinusunod dahil medyo takot eh. Siyempre, mas takot sa pulis kaysa dun sa traffic aid, di ba? Kaya yung mga pulis, marami rin tinikitang kahapon. Pero, sabi nga nila, talagang mga malinaw na violators.
Pero meron din naman nagsasabi na baka daw, hindi magtagal, baka mapasok na rin yung mga pulis na nagmamando ngayon sa EDSA dun sa mga hindi magagandang gawain na na-enjoy ng husto ng mga traffic enforcers dati. Alam nyo na kung anong mga tinutukoy ko. Yung mga hindi hinuhuli yung mga ibang violators dahil meron tong. Yun ang sinasabi ng iba. Dapat wag patutokso ang Highway Patrol Group dyan. O hindi lang Highway Patrol Group, lahat ng pulis. Kasi pag inaatupag mo o iniisip mo, yung tong para may maiuwi ka na Dagdag. panggastos. Magkakaloko-loko nga yan. Pero hindi na magkakaroon ng tong kung lahat naman ay disiplinado at sumusunod sa batas trapiko. Ayan. Di ba? Mga Kasi reglamentos. ano magiging basihan para stopping ka, para parahin ka, para hingang ka, wala ka namang ginagawang violation. Yun ang sana masunod talaga yung mga ganyang mga bagay. Anyway, Hindi, alam mo nangyayari dyan turuan blues O yung traffic aid, primero, yun inosente yun sa ganyan lakaran yung bigayan ng tong pagpasok, walang alam. Sasabihin naman ng traffic aid, bakit yung mga pulis Meron. humingi ng tong? Bakit? Sila lang bang May karapatang kumain. anak ng Diyos para manghingi? Tayo manghingi rin. Yun paligsahan sila sa hingian. Ang trapiko naman, yun, nagkaloko-loko na. Ayan. Anyway, sana manatiling mahigpit yung mga HPG dyan sa mga violators. Pero at the same time naman, hindi naman yung tanggalin sana nila yung sa kanilang pag-iisip, Mayor, yung naging asal ng marami sa mga traffic enforcers dyan na pumapwesto doon para makapanghuli. Alam nyo na kung bakit gustong-gusto ng manghuli. At nagtatago pa. Yung imbis na magpakita dito sa mga crucial intersections para mapabilis ang daloy ng trapiko, talagang pilit nagtatago para magkaroon sila ng parang patibong dun at makahuli sila. At pag nakahuli sila, syempre, patatabihin muna, matagal yun, may negosasyon. Isang lane ka agad yun na hindi kumikilos. Kailangan nakadisplay yung mga pulis. Kamukha yung ginagawa ngayon ng In fairness, HPG. nasa ano sila talaga, nasa gitna talaga, kitang-kita. Kanya nga, hindi ka naman matutokso na lumabag sa traffic rules Pag nakita mo may pulis. May pulis, ayun. Pero kung wala, sasabihin mo wala namang huhuli sa akin kaya sige na. Panawagan lang naman sa ating mga karancho dyan, ng mga motorista, lahat ng nagmamaneho, na bagamat baka medyo pwede na kayong magbilis ng kaunti ng takbo dahil gumagalaw yung traffic pag-ingatan nyo naman na huwag nyo masagasaan yung mga pulis. Kasi marami mga pulis talagang nakatungtong mismo dun sa gitna ng lane sa EDSA. Siyempre, para makapag-traffic sila, na talaga naman hanga tayo dahil medyo mainit, minsan umaambon, may init-ulan Init-ulan, nandyan pa rin naman sila. Ngayon naiintindihan ko na, Mayor, kung bakit ganun yung nila, yung sombrero ng mga HPG. Parang yung sombrero ko rin. Medyo malapad. Yung may pagkaka-cowboy ang Kasi dating. sa init. Sa init. Yun, Ayun. Hindi, tsaka alam mo, mahirap yung trabaho ng traffic policeman Dahil mapipilitan ka na nandun sa gitna ng karsada o intersection para mag-direct ng traffic. Hindi ka mukha ng ibang pulis, yung nagpapatrolya, yung sa mga presinto. Siyempre, hindi naman sila lumalagay doon sa karsada O naglalakad lang sila, nagpapatrolya doon sa mga side streets. Hindi ka mukha ng traffic policeman o nitong highway patrol group. Kinakailangan nakikita sila ng mga tao doon sa gitna ng karsada na kumakaway o nagtatraffic. Ayun ang maganda Pero pag ang pulis ayaw magpakita, umiiwas sa tao, merong merong dahilan. Siguro gusto niya makahuli. Dahil kung nakadisplay ka, yung uniform presence na tinatawag,
walang lalabag sa batas eh. Takot lang nila. Oh, Siyempre, sino sasabihin ba ng mga gusto tao, kay driver. matikitan? Kay driver, kaya hindi, may police. Kaya importante yung police visibility na dapat, yun nga, hindi ba yun ang deklarasyon ni General Marquez, Marquez. na umupo siya. Dapat makita kayo. Dapat makita. Pero hindi ko malaman. Pagkakaalam ko, meron din 100, 150, 160,000 na policemen. At marami, ilan libo sa kanila. Parang 12,000 ata, nandito lang sa Metro Manila. Pero madalang ko makita eh. So nasaan yung mga yan? Nandun sa mga istasyon nila. Yung mga detachment, siguro baka nagkakapi lang o baka nagpe-Facebook lang yung mga yan. So kailangan talaga makita po yung mga pulis. Hindi lang mayor, di ba? Makikita natin sila minsan nakasakay doon sa mobile. Yung mobile nila. Kasi yung mga mobile nila, kahit papano, may aircon. Malamig-lamig ng konti. Pero ang kailangan talaga yung sinabi niyong ginagawa niyo dati. Yung talagang lumalakad. Oo. Yung bang pinupudpod yung kanilang mga charol na sapatos. Kung talagang gagampanan nila yung pagkakadisiplina nung araw, talaga yung police makikita mo, naglalakad nakadisplay. Sabihin na nakatutulong naman sa pangangalaga sa kapayapaan at katahimikan. Pero pag natukso yung police na kasi napakahirap, 8 oras na naglalakad ka. Ang rest mo lang doon, mga 10 minutes. Hindi pwede sumilong dati? Hindi ba pwede? Hindi pwede. Kinakailangan nakikita ka sa karsada. Tsaka kinakailangan doon, maayos ang pagdadala mo ng uniforme. Na ang uniforme mo, bagong laba, bagong plancha, na speak and span, ika nga, na pinagmamalaki mo yung uniforme mo. Nung kapanahon na namin, gano'n pagandahan ng pagsuot ng uniforme. Tsaka laging pinalilinis yun. Pero nung bandang huli, napansin ko, meron ng nagsasabit pa ng tuwalya sa balikat. Lousy ang tawag doon. Parang dinodungisan mo yung uniforme. Ibig sabihin, hindi mo minamahal yung trabaho mo. Ayan. Di ba? Kung totoo si Mayor ngayon, medyo maluwag na nga yung PNP dahil yung mga dapat sana magfo-foot patrol o minsan meron pa nga bike patrol, pinapabayaan na magsuot na lang ng shorts, 'di ba? Yung asul na shorts. Kung summer. Pagkatapos yung polo shirt na lang na short sleeves na cotton, light T-shirt, blue. T-shirt. Halos t-shirt na lang talaga 'yon. Pagkatapos pwede nang maggoma, rubber shoes. Araw-araw ng panahon namin, di bawal. pwede yun. So, lagi ka nakabalat. So wala nang excuse na sabihin nila na hindi komportable yung palakad-lakad ka sa mga lansangan. Kasama sa trabaho po 'yun ng mga pulis na sinumpaan nila na poprotektahan nila yung komunidad. Ganun talaga. Hindi niyo mapoprotektahan yung komunidad kung kayo'y sabi niyo nga police invisibility. Kung kayo hindi matatagpuan at makakaresponde kayo pag patay na siguro yung mga biktima. Nilalangaw na dahil hindi naglilibot. Kaya maganda talaga yung ginagawa nila ngayon na pinagigting nila yung police visibility. Kaya dapat ipagpatuloy yan. Hindi yung pansamantala lamang. Lahat naman ng bagong tinatalagang chief ng PNP o PCINP o Precinct Commander for that matter, sa unang arangkadahan, siyempre magpapaandar yan na inaasikaso ang trabaho. Pero pagkaraan ng ilang buwan, medyo palamig-lamig na rin. Kaya yun naman mga tao sa ibaba, siyempre, follow the leader yun Yun. pag nakita nila yung commander nila, painom-inom sa presinto. O kaya, standby sa mga, alam mo naman, mga club, mga bar, mga cocktail lounge. Sila man, gano'n din ang gagawin. Ayun. Kayo hindi kayo Gaya-gaya yan Kayo nung pulis kayo, hindi kayo mahilig mag-club no? Hindi kayo umiinom
Ni minsan, di ako napunta dyan sa club eh. Ni minsan, kasi nga hindi nga ako umiinom eh. Ayun. Kasi practical lang tayo eh. Hindi ba pag pumunta ka sa club, o lalo na yung mga businessman, Mm. yung nagre-relax lang sila eh. O, may inumin doon, may mga babaeng mga magaganda, yung mga hostess, mga waitresses, Yes. Oh. di ba? O ite-table nila yon. O siyempre, may pahimas-himas doon, may mga magagandang salitaan, may yakapan ng konti, may halikan ng konti. O yun, ganon yun eh. Kaya nakalimutan mo na yung trabaho mo. Ayan. Di ba? Siyempre, nagre-relax ka eh. O. Kaya bawal na bawal yon sa kapulisan. Nung kapanahonan namin. Palagay ko, ngayon, bawal din. Kaya lang, hindi masyadong na-enforce. Pero Kasi pag off-duty, pwede naman siguro mag-inom-inom. Hindi, bawal din sa amin yun eh. Kahit off-duty? Pwede ka uminom, wari, may okasyon. Merong selebrasyon ng birthday Birthday o kung ano. o wedding anniversary. Pero yung kamukha ng mga negosyante na Sa loob ng club. naglalagay sa club, bawal yun. Bawal pala. Bawal. Oh. Nung panahon namin. Pero naalala ko dati may pagkakataon nasa club kayo eh. Tanungin niyo kung kailan. Kailan yun? Nung ni-raid niyo yung club. Pag ni-raid yun, siyempre, Di ba yung sa Malate dati marami di mga ba? prostitution na front di doon? ba, alam mo, inabot kong demanda dyan, 113 administrative cases. Oh. Kasi nga, nung araw, yung mga clubs o bar dyan sa tourist belt sa Maynila, ang offshoot ng liberation yan eh. Kontrolado yan ng mga Australiano. Mga foreigners. Oo. Nung chief of police ako, pinaimbestigahan ko, bakit ba puro Australiano ang may-ari ng mga club? Bakit nga? Sino ba yung mga Australianong yan? Yung pala, mga Australianong yun ang mga undesirable elements sa Australia. Na Lumayas sa kanilang bansa. Nakinampanya din sila doon sa ginagawa nila eh. Kaya lumayas sa Australia, pumunta dito sa atin. Dito naman nagtatag ng mga negosyo nila na bawal din doon sa Australia. Kaya Diretsuhin na natin yung mga racket dun sa kanila, putahan din, mga ganun. ganon, prostitution front. Kaya pinasara ko lahat yan eh. Ay, Yung pinakapuno nila, yun ang inuna ko. Kasi Foreigner, yun ang untouchable eh. May tawag doon sa number 1 nila na na humahawak doon sa mga ibang Australiano. Siya ang big boss doon eh. Kingpin, parang ganun. Ano? Kingpin ba? Yun. Kingpin ang tawag sa kanya. Pero nakalimutan ko lang ang pangalan nun eh. Yun ang unang pinadeport ko eh. Kaya nagsunod na rin yung iba kasi pinasara ko nga lahat ng bar sa sa tourist belt area eh. Pagkatapos noon, nung umalis na sila, ang pumalit naman mga Hapon, yung mga Yakuza. Ayun. Yun. Pinakampanya ko rin. Nawala na rin yung mga Yakuza. Pero mababagsik yung mga Yakuza na yan. Di ba yung nagpuputol-putol pa ng daliri nila? Yan yung sila nag-umpisa nung Japayuki. Mhm. Yung mga babae natin dito, ite-train yung nire-recruit nila sa probinsya. May mga recruiter eh. Mhm. Yung mga Pilipino. Alam mo naman, yung mga recruiter, pupunta sa mga baryo yan. Titignan kung sino mga May itsura. may itsura doon. Kakausapin yung magulang. Sasabihin sa magulang, hindi naman niya sasabihin na dadalhin niya sa bar eh. Sasabihin niya, yan, bibigyan namin ng trabaho na sales girl sa department store. Kaya ipapasok namin sa opisina. At yan, buwan-buwan, makakatulong sa inyo. Magpapadala ng kita. Siyempre, magulang naman, bibilib doon sa recruiter. Tsaka yung recruiter, mag-iiwan ng 5,000 doon sa Sa magulang. sa magulang na advance. Sabi, pag nakapagtrabaho na yan, magpapadala na yan.
Dadali naman dito sa, hindi 5,000. Mga 2,000 lang. Pero dati pa yun, malaking pera na yun. Nung panahon yun. Pagdating dito sa Manila, dadali niya doon sa mga may-ari ng bar. Yung may-ari ng bar, yun naman ang magbibigay ng 5,000 sa recruiter. Kaya negosyo eh. Kaya maraming nare-recruit, marami ring napapariwarang mga kababaihan dahil akala nila, Maayos na magandang trabaho. eh. Maayos eh. Pag dinala doon sa bar, ano magagawa ng babae? Di ba yun yung mga iba? Alam ko may na-rescue pa kayo, yung pinapadlock ng mga babae. Di ba kayo yun? Kasi nga hindi nila pinalalabas eh. Ayaw nilang may makakausap na ibang tao. Ha? At pag pinalabas yun, Uwi. kasama yung mga bouncer. Kaya may nagbabantay eh. Ayun. Parang hostage na sila doon eh. Siyempre, kumikita yung bar dahil Sa kanila. maraming babae. Tsaka, ano ang magagawa ng babae kung she will be led to a life of prostitution? Wala naman siyang kamag-anak dito eh. Wala naman siyang kaibigan na matatakbuhan para humingi ng tulong. Siyempre, wala na. Tatanggapin na niya yung nangyari sa kanya. Kaya, sa umpisa, siyempre, mag-iiyak yun. Pero kung minsan nga, nakatanggap pa kami ng mga balita, sa primero, siyempre, ayaw ng babae. Probinsyana yan eh. Siyempre. Ang gagawin ngayon nitong bar owner ng mga Australiano, tapos ng mga Hapon, hindi pa kakanin eh. Yung batang babae. Nako. Kung mga 2-3 araw, hindi ka kakain. Siyempre, sasabihin sa'yo, pumayag ka na, maging prostitute. Pakakanin ka. Gutom na gutom ka na eh. Ayun. Siyempre, yun ang Hindi pala nangyayari dapat dyan. pinadeport yung mga yun. Dapat pala Ang dami kong pinahuli dyan. dapat pala lumangoy sa Pasig River yung mga yun. At doon nalunod. Alam mo, yung talagang wala na. Nandun na sa sukdula na ang kasamaan. Ilang babae nasira ang kinabukasan. Dahil doon sa ganun. negosyong yan. Kaya pala halos lahat ng bars doon pinasara ko. Hindi ba nadimanda nga ako? alam ko dahil marami nga nagrereklamo dati. Naalala ko yan eh. Bata pa tayo noon na halos namatay daw yung ekonomiya dun sa Malati area dahil nadaanan ko pa yan dati nung halos ghost town eh. Naging ghost town yan for some time. Pero naka-bounce back din. Nag-recover din yung lugar. Nagkaroon na rin ng mga establishmento, mga restaurant, nagkaroon din ng mga bar. Pero hindi na yung mga prostitution, Hindi na yung Franz. outright prostitution. Yung mga maayos na, yung mga, kumbaga, may class na. Yung dinadayo na ng mga kabataan minsan, yung mga yapis kung tawagin nila. Na disiplina na sila na hindi na pwede yung open city ang prostitution. Ngayon, nangyari doon dahil nandun yung mga babae, siyempre, yung mga kabataan naman, paligaw-ligaw yan, painom-inom, bibigay ng malaking tip. Yun, diligawan nila yung mga babae hanggang nagiging girlfriend nila. Yun, wala na tayong magagawa doon. Personal na yun eh. Yes. Pero yung outright na Bayaran mo. sasabihin mo doon sa manager, ite-take out mo yung kursunada mong babae. Yung bar fine. Bar fine ang tawag nila eh. Pag sinabi mo ite-take out mo, sasabihin, kinakailangan magbayad ka ng bar fine. Bar fine. Magkano? Noong panahon yun, 200. Nako. Take out mo yung babae. Yun. Bahala ka na doon. Yun naman bar fine, yung salitang yun. Kaya ako naman natutunan yun, narinig ko lang sa iba. Hindi, balita ko eh. Nagbabayad ka rin ng bar fine. Bar fine. Naalala ko nga yung mga panahon na yun na pinagre-raid yung mga. Pero ang hindi ko makakalimutan doon, yung alam ko na coveran nito ng TV. Dahil ako galing din ako sa TV industry, Mayor. Na meron kayong mga na-rescue na mga yung bagong saltang mga babae. Oo. Yung nakakulong talaga as in parang may kwarto dun sa likod nung bar o nung club na yun na may rehas at naka ano talaga umiiyak yung mga babae at mga minor de edad mga siguro mga minor de 16 edad. 17 years old. Kasi malaking bayad nung yung virgin. Binebenta yung puri.
sasabihin nila, virgin ito. Ano. Ang laking racket doon. Kaya lahat ng Australiano napaalis ko eh. Ayun. Pero inabot ako ng 113 na demanda. Wala bang napatay na Australiano na ano doon? Ewan ko, yung iba hindi na makita eh. Kung saan pumunta. Siguro bumalik na sa Baka Australia. bumalik na o baka pumunta sa ibang bansa, sa Afghanistan o sa Iraq. Siyempre, wala na akong pakialam doon. Ayun. Saan sila pupunta. Ayan. Siyempre, pag hindi mo gagamitan ng kamay na bakal yan, walang mangyayari. Katulad Kawawa yung mga kababaihan. at mga tao natin yun mga Filipinos yung mga binababoy nila sila mga dayuhan. So yung mga Hapon, yung mga Yakuza, hindi dapat yung daliri, yung ano ba yung hinliliitang pinuputol, yung liig dapat. Kung ang pinapasok nila yung mga ganyang prostitution na yan. Mga salbahe yun, yung mga yakuza. Kaya nauso yung tawag na Japayuki. Dahil pagdating mo sa Japan, wala ka rin kakilala doon. Ganun din. Ganon din ang nangyayari. Kaya yan, talagang hindi mo higpitan. Magpapatuloy yung pang-aabuso at paglalapastangan doon sa mga kababaihan. Di ba? Meron pa tayong grupo dyan yung ano yun, Human Rights Group. Mga marami. Oo, ako pa ang dinimanda. Binabiolate ko daw yung human rights ng mga bar owners, nagninegosyo daw. Hindi nila naisip yung pambababoy sa... Paano yung human rights ng mga binibiktima niyan? Hindi na ninyo kinonsidera. Alam mo kung minsan, mga one-sided yung mga garon na meron naman, nagpapanggap lang na sila protektor ng mga karapatan ng mga kababaihan. Hanggang doon lang for publicity, for propaganda. Tapos ikaw gumagawa na maputol yung ganong sistema, ikaw pa ngayon na ididemanda rin na binabiolate mo daw yung human rights ng mga may-ari. Saan ka nakakita ng ganong sistema? Tayo naman, alam mo, nung kabataan natin wala tayong pakialam sa demande. Pero 113 lawsuits ang natamo nyo. Na ano naman yun? Na-dismiss naman lahat Pero hindi sa isa nyo yun. Siyempre, wala kang haharapin mo Siguro, nambablap itong mga May perang pang demanda. May-ari. Kaya sabi ko naman sa mga pulis ko, basta paghuhulihin nyo yan, sagot ko ang pag kayo kinountercharge bibigyan ko kayo ng abogado lahat ng gastos, sagot ko. Kaya lumakas naman ang loob ng mga pulis. Kasi pangkaraniwan yung mga pulis natatakot din sa demande. Masisira kasi yung karir nila, ika nga. Ayaw gampanan yung kanilang tungkulin. Ayan. Ako naman sa orientation, sinasabi ko sa kanila, yung pinasukan yung trabaho bilang pulis, mabigat na magaan. Dahil yan, kung wala nangyayari, peacetime kayo, okay lang. Pa-enjoy kayo. Libre kayong pumasok sa sine. Kung minsan, kakain kayo sa restaurant, hindi kayo pagbabayarin. Di ba? Pero huwag niyong aabusuhin yung mga pribilehyo yan. Gampanan niyo yung tungkulin niyo. At pag kayo na-demanda, sagot ko ang demanda. Kaya tumapang naman yung mga pulis. Basta yung demandang yung mga harassment suits, hindi yung demandang pag mayroon talaga silang ginawang... Hindi yung sila mga haras. Yung sabihin sa pagtupad sa tungkulin, ganon ang panlaban nila ng mga lumalabog sa batas, didemanda ka. Pero ibang pulis natatakot dahil pag dinimanda, kukuha ka na abogado, masususpindi ka. Ayun. O pag minamalas ka, baka masintensyahan ka pa. Kaya ayaw nang kumilos. Hindi naman nung pwede yun. sinagot ko lahat ng gastos, pati abogado, lumakas ang loob. Ayan. Pero kung kayo ang nagpasarado dun sa mga establishmento dun sa Malate dati, nabuhay kayo din bilang mayor, kayo rin ang responsable dun sa pag-recover ng lugar. Di ba? Gumanda ulit yung lugar
nagkaroon ng mga panibagong mga establisimento na maayos. Nagkaroon ng mga, yung mga souvenir shop, yung pinupuntahan ng mga turista. Turista. Naging maayos na tourist district. Para meron silang maiuwi sa bansa nila. Yung iba kinumbert nga sa mga souvenir shop. So gumanda na ulit yung lugar. Decente na. Ngayon, ewan ko ngayon Hindi, yung iba mga restaurant na. restaurant. Talagang legal na. Hindi yung mga, Front. yung babae for sale. Ayan. Pero meron pa rin mga lugar ngayon sa Calacang, Maynila na merong ganung mga kalakaran. Pero alam ko nga, dun sa lugar nyo talagang nalinis ng husto. Ewan ko lang ngayon. Hindi, naglipatan sila sa sa Angeles, Clarkfield. Kasi maraming serviceman dun eh. Ngayon, Kaya yung dati dito dumadayo sa Mabini, Mr. Pilar, nung kampanyahin ko yan, pasara ko lahat. Doon, tumigil sila several months. Tapos, nagsitakbo. nakita nila malwag-wag ng konti doon sa Angeles. Doon Doon sila. sila nagpuntahan ngayon. Tsaka yung merkado nila nandun eh. Nandun yung mga Amerikano. Siyempre, yung mga Amerikano, nakasakay yan sa mga barko, mga aircraft, mga aircraft carrier. Mga 6 na buwan yan nandun sa laot, Maisda lang nakikita nila. Pag kunyan, dumaong sa lupa, siyempre hanap niyan good time. Kaya umunlad yung negosyo ng mga may bar doon. Ayan. Pero napaalis ko sa Manila. Kaya, siyempre, kahit paano. sasabihin hindi ba ang tawag sa Manila Pearl of the Orient nung araw. Pero nung araw, sasabihin ng mga Hapon, kung gusto mo mag-good time, go to Manila. Yun. Nababoy naman tayo noon. Yun nga na kailangan marunong kang ibig sabihin na dibdibin mo yung trabaho mo. Hindi Sa mga yung, pulis, yes. Hindi yung dekorasyon ka lang na ikaw government official na ganito, ganyan. May mga obligasyon yan eh. May responsibilidad yan eh. Pero Mayor, yung mga kaibigan natin na yung mga nagte-text dito, minsan tumatawag sa atin, sinasabi talaga daw nag-degenerate. Ibig sabihin, papangit ang estado ngayon doon sa mga lansangan ng Maynila. Unang-una, yung mga vendors daw, na dati nasa mga palengke. Dahil dati may palengke, ngayon pinalalayas na yung mga vendors para doon sa pagsasapribado, nasa sidewalk na raw. Nasa sidewalk na, at yung iba pa, pinahihintulutan ng city government magtayo ng yung mga parang mga tents o yung mga kung saan sila makapagbebenta na sa gitna na ng daanan ng mga tao. So anong magagawa nyo dyan? May cage doon, may tinatawag sila Na cage. cage. Binabayaran yata yun. Pero sa karsada hindi pwede talaga na magtinda. Okay. Kasi daanan ng sasakyan yun eh. Pero sa bangketa, merong ordinansa sa Maynila. Noong panahon ko, pinahintulutan ko bibigyan sila ng 1 by 1 square meter na pwesto sa bangketa. Dahil hindi pwede sakupin yung buong bangkete. Saan dadaan yung mga tao? Sa karsada. Dapat may space. Mga almost 1/3 ng bangketa. Pwede. Inuokupahan nila. Pero nagbabayad sila sa City Hall. May bayad eh. Pero mura. Official yun. Parang 20 pesos lang. 20 pesos. Tapos na-increase yata yun sa 40 pesos eh. Pero walang sisita sa kanila. Walang manggigipit. Ewan ko lang ngayon kung ano na nangyayari. Yun nga nirereklamo. Meron na silang binabayaran, mas mataas ang binabayaran nila, nagigipit pa daw sila. Sabi nila. 160 yata yung bayad sa maghapon. Iba naman yung 160 na bayad sa gabi. Kaya 320.
Sa isang Nung panahon ko, 20 pesos Primero, lang. 20 lang Tapos, nataas sa 40. Yun. Pero pwede na yun. Kinikita naman nila yun Tsaka kailangan din naman pang maintenance ng mga kalye. Ayun. Hindi, tsaka meron mga nag-i-inspection dyan Kasi pag hindi mo naman in-inspection, siyempre, magulo lahat sasakupin Ayan. So, pati yung island, sasakupin na. Yan ang, di ba dapat yung island sa karsada, Hindi ginagalaw. dapat walang obstruction doon. Kasi, kailangan matatanaw mo yung nasa kabilang karsada kaysa doon sa... Ang leksyon lang dyan, Tinatakbuhan Mayor, ang leksyon lang dyan, antayin na lang nila ang pagbabalik. Kailangan lilinisin natin yan. Babalik yung law and order. Kaya, Kailangan na, hindi pwedeng sige-sige lang ayun. Pawarde-warde ang paghahanap buhay mo. Dapat magkaroon ng disiplina. Ayun. Okay, Mayor, bago tayo magtapos, ito, meron a bit of not good news ito. Hindi magandang balita ito. Dahil halos 2 piso ang umento sa presyo ng diesel, kerosene at gasolina simula ngayong araw na ito, Tuesday, September 8. Epektibo hating gabi kagabi. Ang taas presyo ng mga major companies, yung major tsaka independent oil companies na ito, babasahin ko, ang naging pagbabago sa presyo ng mga produktong petrolyo. Sa diesel, ang diesel ay umakyat, hike, tumaas, nagmahal ng 1 peso 95 centavos per liter. So almost 2 pesos, 1.95 per liter sa diesel. Ang unleaded gasoline naman ay tumaas ng 1.75, 1.75, 1 peso 75 centavos per liter ng gasoline, unleaded gasoline, increase din, tumaas. At maging ang kerosene ay nagkaroon din ng pataas na halos ganun din, halos 2 pesos din na pagbabago sa presyo ng kerosene. Ito, 185 per liter ang dagdag presyo sa kerosene. Ayun. Hindi lang kerosene yan o gasolina. Chain reaction. Chain tayo reaction dyan, yan. Sa ibang commodity, magtataas na Posible. Kaya buti na lang na kahit na papano medyo naibsan yung traffic sa EDSA. Kung hindi, mas alam nyo naman, pag idling yung mga sasakyan sa lansangan, mas malaki ang nakukonsumo ng makina. So, Tama buti na lang. Sisipa pala pataas ang presyo ng mga produktong petrolyo. Mabuti naman medyo na ibsan ng konti ang pagta-traffic sa EDSA. Pero sa tingin ko, Mayor, dapat pag-aralan pa rin ng Department of Energy kung bakit nga ba sumisipa pataas ang presyo ng oil products. Kasi hindi pwedeng babayaan na lang Hindi, kontrolado yata yan yun sa Middle East countries. Yes. Dahil sila nagtataas, sila nagbababa Pero mas madalas yung pagtaas kaysa sa pagbaba. Minsan, Kunyari, pakakagating ka o magbababa ng piso. Minsan, malaki. 30 centimos. Tataas naman ng piso. Talo ka pa rin sa dating presyo. Ayun. Anyway, mag-ingat po tayo sa ating pagmamaneho dahil sinasabi nga, medyo bumibilis daw ang daloy ng traffic. Hopefully, magtuloy-tuloy na yan. Pero minsan, Mayor, pag kasi marami mga Pilipinong motorista hindi na sanay magpatakbo ng mabilis dahil sanay na sila doon sa usad pagong na traffic. Kaya pag nagkakaroon ng pagkakataong makapagpatakbo ng mabilis-bilis, masyado namang inaabuso. Kaya mag-ingat po tayo dahil karamihan sa atin hindi na sanay magpatakbo ng mabilis. Baka kayo madisgrasya naman. Kaya mag-ingat po sa mga lansangan. Diyan naman po nagtatapos ang ating programa ngayong umagang ito. Bukas magkakasama-sama tayong muli. Dito kahit internet lang muna tayo ngayon. Pero sa mga susunod na araw, abangan ang pagbabalik. Ako naman po ang inyong karancho Miguel Hill. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay. Media Maraming Group salamat po. Incorporated. Ito inyong katapat, Fred Lim. Hanggang bukas. Narito ang mga kapanapanabik, punong-puno ng impormasyon at kasiyahan, mga programang ipinagmamalaki ng 8 Media Broadcasting. Umpisa alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, hataw sa balita at komentaryo kasama sina Jerry Yap at Percy Lapid.
Alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, kalusugan ay kayamanan kasama ang mga batikang doktor sa bansa, Dr. Charlie Mendez, Dr. Ray Salinel Jr. at Dr. Edwin Bien. Alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali, katapat at karancho sa radyo kasama sina Mayor Fred Lim at Miguel Hill. Alas 12 hanggang alas 12:30 ng tanghali, balita sa tanghali, mga nagbabagang balita ihahatid ni Miguel Hill. Alas 12:30 ng tanghali hanggang alauna ng hapon, patok na palaro sa radyo kasama ang mga kwelang sina Shalala at Mark Canlas. Alauna hanggang alas 2 ng hapon, pag-ibig, musika at iba pa kasama ang mga premyadong mang-aawit sa bansa, Lloyd Umali at Ima Castro. Hindi naman magpapahuli sa alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi, Showbiz Galore kasama sina Rodel Fernando at Pelita Uy. Mga dekalidad na programa sa radyo, pinag-isipan at sinaliksik upang maging gabay sa pang-araw-araw na pamumuhay ng bawat Pilipino. Handog sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting. This program is brought to you by 8 Tri-Media Pro Incorporated. Narito ang inyong katapat, Mayor Fred Lim. Si Mayor Fred Lim. Ang inyong katapat, Mayor Fred Lim. At ang inyong garancho, Miguel Hill. Si Miguel Hill. Dito sa Katapat at Karancho sa Radyo. My idea of a perfect Christmas is to spend it with you in a party or dinner for two. Anywhere will do. Celebrating the Yuletide season always lights up our lives. Simple pleasures are made special too.